Ang ganda pagka nandito ko sa ilalim yung Untang mo rin. Maraming nang gulit sa'yo. Kumain sila, tigre-bente. Tigre-bente. Naman sa daan papunta sa hanggat, medyo matraffic na dyan. Silipin natin yung mga pinarapagawan ito. Yan mga dito, mga partition ito niya. Naglalagay daw siya ng ano dito. Yung bench na kahoy na halos isang oras at kalahati ako naghihintay. Nagpapadila. Good morning. Ayan mga boss, ano ko yung pintura na kailangan ko sa Riot Project. Ayan kay MBMB Paint Center. Ayan si Bossing, siya yung ang tawag dito, yung professional paint mixer. Ito yung gustong kulay ni client. Ayan. Yung pong design niya sa harapan. Ito yung gusto niya kulay. Kapalta namin yung dating purple doon. Medyo dark yung gusto niya. Kayang-kaya ni boss yan. Ano kasi pangalan mo, boss? Kaya boss. Ano pangalan mo? Do na lang. Do? Do. Si Go. Ayan si Go. Shout out kay Go. Rain or shine ang available na kulay. Elastomeric waterproofing. Ito pang maganda po yan pang exterior. Titimpla niya, tingnan natin kung makukuha nga niya. Yung dating nakapintura doon, patingin nga ng katalag mo, Pogi. Nandito yun, no? Ito. Nalagyan na ako ng pula. Ay? Purple green. Purple gray, royal purple yung dating nakapintura doon. So gusto ni client niya ito. Ano siya? Very dark purple color. So wala naman pong available na ganyang kulay yung TVs kay Rain or Shine, wala. So iyan namin. Gagawin namin ng paraan ni Go. Shoutout kay boss ng LPMB. Ito po ako kumukuha ng pintura. Na, kumuha na. Paraan. Oo. Patutuyo pa yung dadag pen, no? Kasi yung pintura mga boss, pagka basa pa, light pa yan. Pero pagka natuyo yan, halos gaganyan siya. Dadag na. Dadalhin lang natin doon to. Tapos nilakad po natin ngayon. Pupunta tayo ng Bulacan project. Silipin natin 3 project doon na ating ginagawa. Nakapagpagawa na rin ako ng sticker. Bibigyan natin yung sticker si Master Mixer. Boss Go, tayo dito mamaya pintura mo ng kulay yan, purple. Tayo ng dito sticker para pagka may bumili mabasa nila. Nalalagay tayo ng sticker.
Magadark pa po yan pagka natuyo. Basta nakuha namin yung kulay. Yes. Okay na, ay yung kulay nyo. Dala tayong ano, pintura din. Okay, tara. Ride tayo. Atin muna natin yun, tapos uwi tayo. Baka po mag-motor na lang para mas mabilis tayo. Pagka kasi 4 wheels ang dala natin, medyo traffic din sa Bulacan. So matatagalan tayo, mas maganda yung naka-single tayo, mas makapabilis ang ating biyahe. So atid lang natin to, tapos uwi tayo. Tapos biyahe tayo ng Bulacan. Ayan na, nandito na tayo. Nandito na tayo sa Arayat. Dadrop lang natin tong materyales, tapos silipin natin yung ginagawa nila. Di rin po tayo magtatagal. May lakad tayo nga papuntang Bulacan. Bulacan project. Ayan, nandito na tayo. Ito yung dating color, royal purple ba yung kulay nito. Ready mix na po ito, itong in-apply nila dito. So tayo, tulad ng gusto ni client, siyempre si client yung masusunod sa color ng kanyang bahay, kung ano po yung gusto niyang kulay, ano yung request nila. Kung kaya namang ipamix na wala tayong mabibiling ready made, so yun, may nakuha naman tayo. So isasample muna namin. Ayan, yung kulay na ito, kailangan i-primer muna bago apply yung bagong kulay. And tapos in-spot yung mga may dents or may mga crack na ano lang naman, parang hairline na cracks lang. In-spot namin para makinis. Sa taas nagmamasilya na sila. Ayan, para matapos na to, para mabaklas na po to. Pero bago yung kailangan mo na ma-install yung window doon, yung tulad nitong glass na yan dun sa may roof deck, halos sa 3rd floor na. Yan, pinasasample ko muna kay Eddie Damamangan. Sample lang muna, patayo muna, ayaw muna matayo. Ayan na, ito na yung kulay ng ito na po yung kulay ng ceiling. Ano siya? Summer Sea. Summer Sea. Ano ba yung kanta na yun? Summer Sea. Ano siya? First coating. Ano po ito? Ready mix. Ready mix na yan, yung pintura na yan. Summer Sea. Blue. Tapos yung ating concrete topping. Malapit na. Pakaslop niya ka rin, Jeng, ha? Pare, ha? Pakaslop niya ka rin, man. Para ano? Para maganda yung daloy ng tubig. Dapat, at isa perfect yung slope to drain. Nagro-roto na sila, oh. Tatamnan ulit, second cropping. Daming mga ibong tagak. Summer Sea. Blue. Parang ano, kalangitan. Semento, balat. Ayan. Kung reflect. Nagkapuran din na tayo. Yung kulay. Smartboard. Smartboard mo. Yung kulay, oh. Perfect siya. Yung gusto ni client, dark. Medyo basa pa po kasi yung primer.
Kaya doon muna namin sinample. Itong buo na to. Yung nakikita yung purple na yan, yan yung magiging color nya. Tapos syempre yung groove white pa rin. Hindi yung groove white pa rin. Tapos meron pong nagtatanong kung paano daw ba yung ginagawa namin pang pag-groove sa mga pa-assembled tulad dito. Sample natin, pagkita natin. Hinahasa namin yung gilid. Ayan, shoutout dun sa nag-comment na nabasa ko kanina. Sasample lang tayo ni Jerwin kung paano nila namin ginagawa. Ang gamit namin yung diamond cutting dish. Halos yung pagtabas din po ng tiles to. Sige daw, sample lang, pagkita natin. Sakto na pong tumatama yung bilog na to dito sa kanto ng piston board. Yan. Kaya yung space niya pare-parehas. Parang nagiging guide itong pinakabilog niya. Tatama dito sa kanto. So yun yung pinaka groove niya. Ganun lang. So yun, ganda. Ang ganda pagka nandito ako sa ilalim yung sky, yung summer sea kulay. Ano siya? Lalo na pagka na-kompleto to. Ben! Nano? Ganda. Tapos pagka naka-ilaw pa yung mga nilalagay natin pinlight dyan, lalo na pagkagabi. Ganda. So tara, let's go. Kailangan nating madali dahil time is gold. Bulacan naman tayo. Uwi muna ako. Na lang po ako. Single na lang ako. Para mabilis tayo. Wala naman tayong dadalhin naman na materyales. Si Bayaw na po yung nagatid ng mga materyales gamit si Hero. Yan, narito na tayo. Gagamitin natin Senki para mabilis po tayo. Dadaan tayo sa sa NLEX. Ayan, after mga 30 minutes ang biyahe natin simula sa farm hanggang dito. Ayan, mabilis tayo. Dumaan po kasi ako sa NLEX. Nandito na tayo sa Plaridel. Ayan, flint beam. Tapos yung dito foreman, yung dito yung muna, pag-iba mo na rin yung na yan para makompleto yung ating foundation. Huwag kang magbubuhos ng hindi kompleto yan. Check ko lang, double check lang yung mga naitayo. Ayan na, ink beam na po yan. Tapos magpapatong pa po yung aming dyan, yung flooring. Tulad na sinusunod namin yung pong elevation ng bahay. Mataas po siya ng 50 cm dito sa flooring na to. Dito. Yan pa lang po yung pinaka main house. Tapos meron pa siya ditong porch. Paikot siya ganyan dito. Tapos meron siyang access sa daan dyan, yung setback niya papunta naman dun sa mga likuran. Ito yung kanyang pinaka floor plan. Ipakita ko lang po sa inyo yung floor plan itong aming project dito sa Pandi. Saan na ba yun? Ito yung kanyang power layout planning. Yan. Ganyan yung kanyang orientation. Ayan.
ports, bala yung mga column na to. Ayun na po yan. Yung isa na yan, tapos yun. Yan po yung salon sa may loob ng existing na bahay. Ito yung kanyang pinaka-ports. Iikot siya papunta roon. Tapos yung sa likod, lanay. Tapos nagpapagawa si Ma'am Claudine dito ng maliit na storage. Dito storage, tapos lababo. Ayan CR. CR dito sa labas. Doon. Sa area na yun. So soon, garden, proposal lang po naman po ito. Gusto kasing harapan na to, ang garahe nila Sir Carlo tsaka ni Ma'am Claudine, ni Tatay Florito, ni Nanay Belen. Ayan, shoutout po. Master bedroom. Tatlong kwarto to. Tatlong kwarto. Ayan yung ating susunod na elevation. Ayan. 50 finished floor line. Rebar ng flint beam. Namorder na rin ako ng materials. Kailangan natin silang tambakan ng materials dito para mas mabilis pagka kasi nadidelay yung materials. For example, wala silang gagawin o wala silang materials, siyempre wala silang matatapos. So, wala silang matatapos, ibig sabihin wala tayong accomplishment o wala tayong, sayang yung pinasweldo natin sa kanila na nandito sila na walang nagawa. So doon po nalulugi ang minsan yung ang isang contractor pagka nagbabayad siya ng tao na walang natatapos or accomplishment na nangyayari. Medyo malaki-laki po kasi yung ating weekly payroll pagka ganitong marami yung mga manpower na nasa site. So kailangan talagang napaka-importante yung pag-supply ng materials. Hindi natin kailangan pabayaan. So yun, kaya ako nagpunta rito. Yun nga, kailangan natin kasi kisuin. Tapos tatakpo pa ako ng Pandi. Meron din silang mga kailangan doon. Tsaka sa hanggat. Yung hanggat pala na deliver na ni Bayaw. Ayan. Time check 11:10. Birthday pala kahapon ni paring Adobe. Birthday, maraming salamat din kay kay Sir Carlo sa Pago de Pataranta sa birthday. Birthday niya kahapon. Si Jeff, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo, pare. Kuntong ko rin nun? 38. Patang bata pa. Pwede pang makakagawa pa ng 12 pa. Anak. Sani. Ang balita? Okay na. Okay na. Wala nang bagyo ngayon. Maganda na yung tama ng panahon. Pogi mo, sino nang gupit sa'yo? Marami. Ha? Marami. Marami nang gupit sa'yo? Nagbayad sila, tig-20. Tig-20 ka pa binayaran nila. Oo, ganda ng gupit mo, pang artista. Para si Justin. Si nakainom na, nakapagupit pa, no? Ulam. Giswo. Oy, Giswo. okay oh. Tapos sabaw. Giswo. Balls. Kapi na chali ma. Kuhanin mo na lahat. Hindi mo na lang kami miswa. Miswa na lang tira mo sa amin. Ayan, nagpapahinga po sila.
tayo, gabiyahin na tayo papuntang Pandi. Pandi naman tayo, tapos pa uwi nahan tayo ng Angat. Mula tayo ng ulan. Ng ulan. Makas yung ulan. $2:30 na. Tumihina na yung ulan. Tumihina na yung ulan. Wala. Ayan, nandito na tayo. Time check. Alas 4 na po ng hapon. Dapat pupunta pa ako sa Angat, so baka po hindi na tayo makapunta, gawa ng gagabihin tayo. Dito pa naman sa daan papunta sa Angat, medyo matraffic na dyan. So bukas na lang po siguro tayo mag-aangat. Ano ko lang yung mga gagawin nila dito, saka boss bibili ng materyales para bukas meron pong gagawin yung mga tropa dito. Yan siya, ganda. Ganda ng combination ng bahay ni Doc. Gray, white and gray. Modern. Yan, silipin natin yung mga pinapapagawaan ni Doc. Itong dirty kitchen niya sa likod, pinapalagay po niya ng enclosure. Pulo na yan miras ka na Sampu. Balik 15 na, 15 ba? Yung muna 10 rin. Tapos yan 20 plywood na pala yung nakapunta rito. Yan, ito pong area na to, pinakikisam yan na ni Doc yan. Tapos lalagyan ng dito ng partition enclosure, tapos sliding door. Drywall lang po ilalagay namin dito. Gagamit kami ng 2x3 tubular, tapos yung kanyang cladding, yung kanyang wall, Tyson board. 2x3 para mas matibay. Tapos palalagyan ko siya ng sokalo para yung ating metal hindi nakadikit dito sa sahig ng tiles, para maiwasan din natin yung mabasa ng tubig, mga lawang. Iwasan natin doon. Isusukalo natin siya. Tapos opening niya 2 meters. Sliding yung gusto ni Doc yan. Hindi yung mga cabinet na pinagawa ni Doc. Tapos dito yung dating grills dito pinatanggal na, pinasemento na. Ayan. So magiging ano na to, functional na, parang ano siya, parang dirty kitchen or formal kitchen na rin, or function hall. Yan, ito lalagyan po ng washing machine to, laundry. Ito yung pinaka laundry area. Tapos ito pinalalagyan din dito ng screen door. So magiging ano na po ito, wala na makakapasok na langaw, lamok. Ayan, totally closed na to. Tapos ito pinapasimento niya. Maglalagay daw siya ng ano dito, ng bench na kahoy dyan. Tatanggalin na namin itong mga nilagay naming dating sabitan dapat ng halaman yan. Kaya lang yun nga, change plan. Magkaka-enclosure na siya dyan. Ito, mga pintuan, mga cabinet. Ayan. So parang ano to, parang pantry. So, dito lalagay yung mga stock. Pintura. So yun, maya siguro uwi na rin tayo.
naubos yung oras natin sa ulan kanina. Halos 1 oras at kalahati ako naghihintay, nagpapatila ng ulan doon sa may ano, sa may gasolinahan. Ganda. Parang bago pa rin po ang bahay. 2 taon. 2 taon na po yung nakalipas nung ginawa po namin to. Tingnan yung mga halaman. Halos maganda na. Ano? Mga basta, uwi na tayo para di tayo gabihin. Ayan si Wyatt, oh. Hi guys, hi Chris, hi Camille, hi Jar, hi Avery, hi Cara, hi Mommy. Ayan, shoutout kay Shout. Ate LB. Ayan. Hindi po tayo nakapunta ng ano, ng Angat. So, let's go. Yun, oh. Ayan ang mga boss, halos 1 oras po yung biyahe. Simula Pandi hanggang dito sa Arayat. Mabilis po dahil yung motor yung ginamit ko, pero yung motor yung ginamit ko yung si Zenki, yung big bike. Pero napabagal naman dahil naulanan. Ayan, dito sa Pampanga hindi man umulan. Kanina doon halos 1 oras kalahati tayong naghintay sa ano. Tumila yung ulan. Ayan. Time check 5:35. Umalis ako doon 4:30. Ayan. Nagpapasalamat pala ako kay paring Ronald Capili. Ayan, nagano po siya ng ano kay paring Denden ng konting tulong. Tapos nagpapasalamat din po kay Kuya Jim tsaka kay Ate Gina. Ayan, nagbigay din po sila. Malaking tulong po 'yon. Maraming salamat po muli. Malaking tulong kay paring Denden yung dagdag po sa mga gastusin nila. Nakalabas na po sila ng hospital. So yung mga binigay nyo pandagdag sa mga gastusin, mga pambili ng gamot. So ayan, kita-kita tayo bukas sa next upload. Ayan, siyempre hindi munti ko na makalimutan na nagpapasalamat muli ako kay excuse me po, kay Cap Sernan Cruz tsaka kay Ate Marites Cruz sa pag-alalay din kay Denden nung una siyang sinumpong dyan sa San Rafael, Bulacan. Ay, Bulacan tuloy. San Rafael, Tarlac. Ayan, kita-kita tayo bukas.